Kinabukasan, maaga nag-ayos ng sarili niya sa Denver. Balak niya nang umuwi sa bahay nila ni Angeline. Gusto niya nang makausap ng ayos ang kanyang asawa. Pipilitin niyang intindihin ang mga sasabihin nito sa kanya. Mahal naman niya si Angeline, sadyang masakit lamang sa kanya ang mga nasaksihan niya kaya siya nagpalipas muna ng sama ng loob at hindi muna to kinausap. Uuwi ka na sa inyo? Agad na tanong ni Liam kay Denver nang makababa ito ng hagdan. Tumangutango naman si Denver dito. Oo, uuwi na ako. Siguro nga tama ka, Liam, na kailangan kong kausapin ang asawa ko. Napag-isip-isip ko kagabi na mahal ko si Angeline, kaya dapat ko rin siyang pakinggan. Sagot ni Denver. Mabuti naman at napag-isip-isip mo ang bagay na yan. Ramdam ko naman na mahal ka rin ni Angeline dahil hindi ka rin naman niya ipaglalaban kung hindi ka niya mahal. Sige, good luck. Sana maayos yung mag-asawang problema niyo na yan. Sabi ni Liam at tinapik-tapik pa niya sa balikat sa Denver. Salamat sa pagpapatuloy sa akin ng ilang araw dito ha. Hayaan mo, babawi ako sa'yo kapag naayos ko ng problema kong to. Sagot ni Denver saka siya naglakad papunta sa kanyang sasakyan. Sinusundan naman siya ni Liam. Ingat bro, sabi pa ni Liam nang makasakay na si Denver sa kotse nito. Kumaway lang naman si Denver sa kanya, saka nito pinaandar ang sasakyan niya. Pagkarating ni Denver sa bahay nila ni Angeline, katahimikan ang sumalubong sa kanya. Dali-dali na siyang dumiretso sa kwarto nilang mag-asawa pero wala si Angeline doon. Pero wala ang asawa niya doon. Kaya bumaba ulit siya upang tignan dahil baka nandun lang kanyang asawa sa ibaba at hindi lamang niya napansin. Sir Denver, narito na po pala kayo. Gulat pa na sabi ni Manang Rosa kay Denver nang masalubong ito galing kusina. Manang, nasan po si Angeline? Bakit wala siya rito? Kunot noong talong ni Denver sa kanilang kasambahay. Naku, sir, hindi ko po alam kung saan nagpunta si Ma'am Angeline, sagot ni Manang Rosa. Ano pong ibig niyong sabihin, Manang? Tanong pa ni Denver. Sir Denver, kahapon po kasi, umalis si Ma'am Angeline, dala na po niya mga gamit niya. Kanda o talpa na sagot ni Manang Rosa kay Denver. What? Saan naman siya pupunta? Hindi ba niya sinabi kung saan ang punta niya? Sunod-sunod pa na tanong ni Denver sa kanilang kasambahay. Naku sir, wala po siyang sinabi kung saan siya pupunta. Basta magpapakalayo-layo raw po muna siya eh. Sinubukan ko naman pong sumama sa kanya pero ayaw po niya. Hindi ko rin naman po siya mapipigilan. Sagot ni Manang Rosa. Napahilamos naman sa mukha niya si Denver at dali-dali siyang pumunta sa kwarto nila ni Angeline. Agad niyang pinuntahan ang mga gamit ni Angeline at meron ng pangilan-ngilan pang mga damit ang naiwan doon. Muli siyang napalingon sa kama nila at nakita niyang may nakapatong doon kaya agad niya yung nilapitan. Nakita naman niya na may naiwang sulat doon, kasama ng annulment paper na pinibigay niya kay Liam, pati na rin ang wedding ring nila ni Angeline. Agad niyang binuklat ang sulat na naroon at binasa. Denver, alam kong masakit para sa iyo mga nakita mo pero nagsasabi ako ng totoo. Hindi ko kilala ang lalaking yon at hindi ko kayang gawin ang bagay na yun sa iyo dahil mahal na mahal kita, Denver. Kung ang pagpirma ko sa annulment paper na to ang magpapagaan sa kalooban mo'y gagawin ko. Maging masaya ka lamang, kahit na mahirap para sa akin ang pagpirma dito. Basta tatandaan mo, mahal na mahal kita, Denver. Ikaw lang ang minahal ko, at wala nang iba. Nakuyumos naman ni Denver ang sulat na iniwan ni Angeline, sa kanya dinampot ang annulment paper at tinignan niya kung may pirma nga ito ni Angeline. At hindi niya na napigilan pa ang luha sa kanyang mga mata na makita na may pirma na nga ito ni Angeline. Kung gayon, huli na pala ang lahat para sa kanila dahil pinirmahan na ni Angeline ang annulment paper at umalis na rin ito. Hindi niya alam kung saan nagpunta ang asawa kaya napaupo na lamang siya sa sahig habang hawak-hawak ang sulat na iniwan ni Angeline. Pagkarating sa bus na sinasakay ni Angeline sa terminal nito sa Baguio ay agad din siyang bumaba. Ilang oras din ang biniyahe ni Angeline at halos natulog lamang siya buong biyahe. Pagkababa niya, naglakad-lakad pa siya at nagtingin-tingin sa paligid dahil balak niya maghanap muna ng bahay na pwede niyang matirhan dito. Habang naglalakad-lakad si Angeline, bigla siyang natakam sa nagtitinda ng singkamas sa tabi-tabi doon, kaya agad siyang napabili. Kakainin na sana niya yun pero naalala niya wala pa palang laman ang tiyan niya. Iniisip niya na baka samain ang tiyan niya. Kaya pinigilan muna niya ang sariling kainin yon kahit na parang naglalaway na siya sa singkamas.
Naghanap na rin muna siya ng pwede niyang makainan para naman may lakas siya sa paghanap ng pwede niyang matuluyan. Hindi pa siya pamilyar sa lugar kaya't mahaba-habang lakaran ang kailangan niyang gawin ngayon. Ramdam niya rin kasi ang panghihina ng katawan niya dahil na rin siguro sa ilang araw niyang hindi nagkakain. Nakakaramdam din siya ng pagkahilo pero binabaliwala na lamang iyon dahil naisip niya na nahilo lamang siya sa biyahe. Magandang araw po. Magtatanong lang po. Saan po kayo merong bakante na paupa ang bahay dito? Tanong na ni Angeline sa isang tindahan dahil napapagod na siya kakalakad-lakad doon. Dito meron. Kaaalis lamang ng umuupa kahapon kaya hindi ko na ipapaskil na may bakante ditong bahay. Lilinisin ko pa rin kasi muna ito Sagot naman ng tindera. Talaga po? Pwede na po ba siyang matiran kaagad? Kanina pa po kasi ako naghahanap ng bahay. Agad na tanong ni Angeline dahil gusto na talaga niyang makapagpahinga. Pwede naman iha, kaso lilinisin ko pa yun. Sagot naman ito. Sige po, kahit tulungan ko na po kayo maglinis. Kanina pa po kasi ako naghahanap ng paupahan dito sagot ni Angeline. Agad naman siyang pinapasok ng may-ari ng paupahan na si Aling Lydia. Napag-usapan na rin nila ang tungkol sa upa ng bahay at agad naman na nagbayad si Angeline dito. Konti lang naman ang linisin doon, kaya agad din silang natapos sa paglilinis. O paano iha, maiwan na kita rito. Mamaya ipapadala ko dito ang papag na maaari mong higaan. Sabi pa ni Aling Lydia kay Angeline. Sige po, maraming salamat po. Nakangiti pang sagot ni Angeline. Ay, saglit lang po pala, naalala ko po. Saan po kaya may malapit na bilihan ng mga kailangan ko rito sa bahay? Pasensya na po, bago lang po kasi ako rito Tanong pa ni Angeline dahil wala man lang siyang dala kahit kumot man lang. Marami kang mabibilhan dyan, iha. Pagkalampas pa sa Burnham Park, sagot ni Aling Lydia. Sige po, salamat po ulit, sagot ni Angeline. Kung gusto mo, pasamahan kita sa anak kong dalaga para hindi ka maligaw dyan, lalo na't bago ka pa lamang dito. Wala naman yung ginagawa at palagi lamang nasa bahay. Dumaan ka na lamang sa tindahan ko para pasamahan kita sa kanya. Nakangiti pang suhestyon ni Aling Lydia kay Angeline. Ay sige po, maraming salamat po Aling Lydia. Dadaan na lamang po ako dyan, magpapalit lamang po ako ng damit. Sagot ni Angeline dito. Pagkaalis naman ni Aling Lydia, agad nang nagpalit ng damit si Angeline. Kahit gusto niya nang magpahinga, wala naman siyang kagamit-gamit pa doon, kahit higaan wala siya. Kaya no choice siya kundi bumili na muna ng mga kakailanganin niya. Pagkarating sa pamilihan, namangha naman si Angeline dahil napakaraming tao roon. Napahawak pa siya sa kamay ni Sofia, ang anak ni Aling Lydia na baka nga maligaw siya. Sofia, baka maligaw ako rito. Huwag kang aalis sa tabi ko ha? Bulong ni Angeline kay Sofia. Oo ate, huwag ka po mag-alala. Di po ako iwalay sa'yo. Dito po tayo pumunta para makapamili ka na po ng mga kailangan mo. Sagot ni Sofia sa kanya inakay si Angeline, papunta sa mga bilihan ng mga gamit sa bahay. Agad na rin namang pumili si Angeline ng mga gamit na kakailanganin niya para sa bahay niya. Tinulungan na rin siya ni Sofia na makapamili si Angeline para mabilis na sila doon dahil parami na ng parami ang mga tao. Na matapos makapamili si Angeline, inaya muna niyang kumain si Sofia dahil nakakahiya naman dito at sinamahan siya nito sa kanyang pamimili. Agad na rin silang umuwi pagkatapos silang kumain, nagtaksi na rin sila dahil hindi nila kayang bitbitin ang mga pinamili ni Angeline dahil masyado tong marami. Pagkapasok ni Angeline sa mga pinamili niya, napasalampak na lamang siya sa kamang dinala doon ni Aling Lydia kanina. Pagod na ang katawan niya at gustong-gusto na muna niyang magpahinga pero kailangan pa muna niyang ayusin ang kutsyon niya. Nabili niya para makatulog siya na maayos. Kinabukasan, mataas na ang araw na magising si Angeline. Dahil siguro sa pagod niya, napasarap talaga ang tulog niya. At kung hindi pa siya nakaramdam ng gutom, hindi pa sana siya babangon. Napatingin naman siya sa mga pinamili niya kahapon dahil hindi pa niya yun naaayos at itinabi na lamang niya muna lahat ng yon kagabi. Ay, kailangan ko ng kumilos. Walang mangyayari sa akin kung tutunganga lang ako dito. Kausap ni Angeline sa kanyang sarili. Nag-inat-inat pa siya ng kanyang katawan bago siya nagpunta sa CR para makapaligo dahil binabanas na siya kahit malamig ang klima doon sa Baguio.
Pagkatapos ni Angeline makapagligo at makapag-ayos ng kanyang sarili, nagpasya na muna siyang lumabas para maghanap ng makakain. Dahil hindi pa siya nakakabili ng lutuan, kaya no choice siya kundi lumabas upang humanap na maaaring makainan. Agad na rin naman bumalik si Angeline sa kanyang tinutuluyan pagkatapos niyang kumain. Inayos na rin kaagad ang mga gamit na pinamili niya. Halos maghapon na inisikaso ni Angeline ang pag-aayos sa kanyang bahay. Abalang-abala si Angeline sa ginagawa niya nang makarinig siya ng pagkatok sa kanyang pintuan, kaya agad niya yung binuksan at nakita niya sa Sofia ang kumakatok. "Sofia, ikaw pala. May kailangan ka ba?" Tanong ni Angeline dito. "Hi Ate Angeline, wala naman po akong kailangan ate. Baka po may gusto kayo ipagawa sa akin, wala po kasi akong ginagawa ngayon." Nakangiti pang sagot ni Sofia kay Angeline. Wala naman ako ipapagawa sa'yo. Kung gusto mo, samahan mo na lamang muna ako dito. Naglilinis lang naman ako at wala rin akong kasama." Sagot ni Angeline sa kanya binuksan na maigi ang pintuan niya. Pumasok naman si Sofia sa loob ng bahay ni Angeline. Halos patapos na rin naman si Angeline sa mga ginagawa niya at konting linis na lang talaga. "Ate Angeline, wala ka po bang kasamang titira dito?" Tanong ni Sofia. "Wala eh, ako lang talagang mag-isa." Sagot naman ni Angeline. "Wala ka po bang asawa o kapatid?" Pag-usyoso pa ni Sofia. "Meron, pero wala sila dito. Gusto ko man ikwento sa'yo pero bata ka pa kasi, kaya wag na lamang." Nakangiting sabi ni Angeline dito. Di naman na nagtanong pang muli si Sofia. Tinulungan na lamang niya si Angeline na makapaglinis ng bahay nito para makatapos na ito. Mabilis namang lumipas ang araw. Halos 1 linggo na rin nakakalipas simula nang tumira si Angeline sa Baguio. Medyo nasasanay na rin siya sa lugar na yon. Madalas niya ring isama si Sofia kapag lalabas siya. Naging kasundo na rin ni Angeline si Sofia kahit ito'y isang dalagita pa lamang. 17 years old pa lang kasi si Sofia at nag-iisa itong anak ni Aling Lydia. Hindi rin to palalabas ng bahay nila pero simula nang dumating si Angeline sa kanilang lugar, madalas na tong nandun sa bahay ni Angeline. Hindi pa rin nagtatrabaho si Angeline dahil gusto niya munang maging pamilyar siya sa lugar. Pero nagtitingin-tingin na rin siya nung po pwede niyang ma-applyan na trabaho doon. Balak niya kasi sa sunod na linggo mag-a-apply siya. "Tara na, Sofia, para makabalik din kaagad tayo?" Tawag ni Angeline kay Sofia. Inaya niya kasi itong mamasyal sa ibang mga pasyalan pa doon sa Baguio. Kapag kasi naaaliw siya sa mga tanawin, nakakalimutan niya na ang pinagdaanan niya nitong nakaraang linggo. "Opo Ate Angeline, nandyan na po." Sagot naman ni Sofia na nag-aayos pa ng sapatos niya. "Sofia, mag-ingat kayo na Ate Angeline mo ha, ang mga bilin ko sa'yo," sabi ni Aling Lydia sa kanyang anak. Masaya naman siya kahit papano. Naglalabas na ang anak niyang ito dahil namumutla na to sa loob ng kanilang bahay dahil nga hindi lumalabas. Kaya masaya rin si Aling Lydia dahil kahit papano nakahanap ng kaibigan si Sofia sa katauhan ni Angeline. Marami namang pinuntahan ng mga pasyalan sina Sofia at Angeline. Panay din ang selfie ni Sofia kasama si Angeline. "Ate Angeline, anong FB mo? I-add kita para matag kita kapag pinost ko itong mga pictures natin?" Tanong ni Sofia. "Naku, wag mo na ako itag pa. Hindi ko rin naman binubuksan ang account ko na yun." Sagot ni Angeline. Di naman na nangulit pa si Sofia kay Angeline. Nagpatuloy pa sila sa kanilang pamamasyal hanggang malapit ng gumabi kaya nagpasya na silang umuwi na dalawa. "Salamat Ate Angeline. Nag-enjoy po ako sa pamamasyal natin," sabi ni Sofia pagka-uwi nila ni Angeline. "Ako rin nag-enjoy. Sa susunod ulit Sofia, kapag may trabaho na ako at nakasahod, mamamasyal ulit tayo." Sagot naman ni Angeline. "Talaga ate? Sige po." Nakangiti pa na sagot ni Sofia dito. "Sige na, pumasok ka na dyan sa inyo para makulit pa tayo sa paggalan natin." Sagot ni Angeline. "Sige po Ate Angeline, bye." Paalam ni Sofia bago to pumasok sa kanilang bahay. Masaya si Angeline ngayon dahil kahit papano nabawasan ang lungkot na nararamdaman niya. Kahit papano rin ay nawawala na sa isip niya ang mga hindi magandang nangyari sa kanya nitong mga nakaraan.
Kahit papano rin nakahanap siya ng kaibigan sa katauhan ni Sofia. May balita ka na ba kung nasa ng asawa mo? Tanong ni Liam kay Denver. Nandito sila ngayon sa bahay ni Liam. Pumunta si Denver doon para may makausap naman siya. Wala pa eh. May inutusan ako maghanap sa kanya pero wala pa ring balita. Siguro hayaan ko na lang muna si Angeline dahil baka nagpapalamig lamang siya at uuwi din sa akin o di kaya sa mga magulang niya. Sagot naman ni Denver saka siya uminom ng alak. Tumango-tango naman si Liam dahil sa sinabi ni Denver. Sana nga, bumalik na si Angeline para magkausap na kayo. Sagot ni Liam. Nga pala, balita ko. Madalas na kayo magkasama ni Christine ngayon ha. Anong balita sa inyong dalawa? Tanong pa ni Liam. Oo, madalas kami magkasama ngayon ni Christine. At minsan nga sa bahay pa siya natutulog. Pinapauwi naman kaso ayaw makinig sa akin. Sagot Denver. Tsaka mukhang malakas pagtama na isang yun sa'yo ah. Anong balak mo ngayon? Sagot ni Liam. Hindi ko pa alam, Liam. Naguguluhan pa rin ako. Hindi ko alam kung nasan si Angeline, mahal ko siya. Pero hindi maalis-alis sa isip ko yung mga nakita ko ng gabing yon. Sagot ni Denver. Ang annulment papers ninyo, anong nang nangyari doon? Tanong pa ni Liam. Nasa abogado ko na, tinihintay na lamang niya ang go signal ko para asikasuhin niya yon. Sagot ni Denver. Pag-isipan mo munang mabuti yan. Mahirap nang magpadalos-talos ka ng desisyon mo, Denver. Alam ko naman na nasaktan ka, pero mas maigi pa rin na pag-isipan mo ang tungkol sa bagay na yan. Sagot ni Liam sa kaibigan niya. Naaawa rin naman si Liam sa kaibigan niya dahil sadyang nasaktan to sa mga nasaksihan nito noong gabi na yon. Kaya hindi rin niya to masisisi kung bakit to nagkakaganito ngayon. How about Christine? Anong balak mo sa kanya? Tanong pa ni Liam. I don't know. Inahayaan ko na lamang si Christine sa kung anong gusto niyang gawin. Hindi ko na muna siya iniisip sa ngayon. Gusto ko mag-focus sa amin ni Angeline. Kaso ay hindi ko alam kung nasa ng asawa ko. Napag-isip-isip ko na rin naman to nitong mga nakarang araw. Isang buwan. Bibigyan ko na isang buwan si Angeline at kapag hindi pa siya bumalik, ipapalakad ko na kay attorney ang annulment paper namin. Dahil sapat na sigurong panahon yon para makapag-isip din si Angeline kung nasaan man siya. Mahabang litanya ni Denver. Tinapik-tapik naman ni Liam ang balikat ni Denver. Ikaw ang bahala. Buhay mo naman yan eh. Pero sana maayos pa talaga ni Angeline ang relasyon ninyo. Sagot ni Liam dito. Nanatili pa si Denver sa bahay ni Liam ng ilang oras. Hindi naman siya nagpapakalaseng, sadyang gusto lamang niyang may nakakausap siya at naroon na naman si Christine sa bahay niya. Saan ka galing? Bakit ngayon ka lang? Galit na tanong ni Christine kay Denver. Napataas naman ang kilay ni Denver dahil sa tono ng pananalita ni Christine, akala mo asawa niya ito na kailangan niyang magpaalam kung saan man siya pupunta. Ikaw, anong ginagawa mo rito sa bahay ko? Wala naman ang ate Angeline mo dito ah. Sagot ni Denver kay Christine. Bigla namang natahimik si Christine. Sorry, nag-aalala lang ako sa'yo dahil ngayon ka lang nakauwi. Sagot ni Christine. Napabuntong hininga naman si Denver. Iwanan mo na muna ako, Christine, sabi ni Denver. Denver, nag-aalala lamang ako sa'yo, kaya nga gusto kitang samahan dito, sabi pa ni Christine. Please, Christine, leave me alone, inis na sabi ni Denver. Denver, mahal pa rin kita, kaya please wag ka na magbulag-bulagan pa. Kitang-kita mo naman ang pagtataksel ni Ate Angeline, pero bakit pa parang hinihintay mo pa rin siya? Sabi pa ni Christine, kasabay ng pagtulo ng kanyang luha. Denver, kahit kailan, hindi nawala ang pagmamahal ko para sa'yo. Naghiwalay man tayo pero hindi kita iiwan. Pagpapatuloy pa ni Christine. Di naman na nakapagsalita pa si Denver habang si Christine dahan-dahang lumapit kay Denver at sa kanya hinawakan ng kamay nito. Mahal na mahal pa rin kita, Denver, sabi pa ni Christine. At akma niya sanang hahalikan si Denver pero umiwas na to sa kanya. Christine, hayaan mo munang ayusin ko ang tungkol sa amin ng Ate Angeline mo, please lang, sagot ni Denver. Tumango-tango naman si Christine dito habang mahigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ni Denver. Naiintindihan kita, Denver, pero umaasa ako na babalik ka sa akin at maghihintay ako kung kailan mangyayari yon, sagot pa ni Christine.
Di naman na sumagot pa si Denver at walang paalam niyang iniwan si Christine at dire-diretso na tong pumasok sa kanyang silid. Pagkapasok naman ni Denver sa kanyang silid ay nais niyang ihilamos ang kanyang kamay sa kanyang mukha. Iniisip pa rin niya ang asawa niya. Hindi niya alam kung nasan ito. Gusto niya sanang pakinggan muna ito pero hindi niya alam kung nasan ba ito ngayon. Ilang oras na nakalilipas at nanatili lamang si Denver sa kanyang kwarto. Ayaw niyang lumabas pero di niya maiwasang mag-isip ng tungkol kay Christine dahil naging karelasyon niya rin ito at minsan na rin niyang minahal ito. Bigla namang narinig ni Denver na may kumakatok sa pintuan niya. Hindi niya sana ito papansinin dahil baka si Christine lamang yon, pero biglang nagsalita ang kumakatok sa pintuan niya. Sir Denver, nandito po si Ma'am Diana. Gusto ro po kayo makausap? Sabi ni Manang Rosa. Wala namang nagawa si Denver kundi ang pagbuksan nito ng pintuan. Sige Manang, pakisabi saglit lang, may gagawin lamang ako. Sagot ni Denver sa kanyang sinarado muli ang pintuan ng kanyang silid. Ilang minuto rin ang lumipas bago lumabas si Denver sa kanyang silid. Iyo, kamusta ka rito? Sabi ko naman sa'yo, umuwi ka na lamang sa bahay. Agad na sabi ni Diana sa kanyang anak. Agad naman na lumapit si Denver sa kanyang ina. Humalik siya sa pisngi nito. Mom, ayos lang po ako rito. Huwag niyo po akong alalahanin. Mas gusto ko pong narito lamang ako sa bahay namin ni Angeline para kung sakaling umuwi siya, madadatan niya ako rito. Sagot ni Denver. Denver, akala ko ba? Hihiwalay mo ng asawa mo. Pero bakit yata hinihintay mo siya ngayong bumalik dito sa bahay niyo matapos kanyang lukuhin? Sagot ni Diana. Mom, gusto ko rin pong pakinggan ang paliwanag ni Angeline, pero bibigyan ko lang siya ng 1 buwan. At kapag hindi talaga bumalik si Angeline, saka ko na ipapalakad kay attorney ang annulment namin? Sagot ni Denver. Okay, ikaw ang bahala. Total ay problema niyo namang mag-asawa yan. Nandito lang kami para sa'yo, iho. Pero kung masusunod, gusto ko na talaga sanang formal na mawala ng bisa ang kasal ninyo ni Angeline. Kitang-kita mo naman kasi ang ebidensya, hindi ba? Sagot ni Diana. Mom, hayaan muna ako sa problema kong to. Ako na po ang bahala dito. Sagot ni Denver. Okay, sabi mo eh. Bale walang sagot ni Diana sa anak. Bakit nga pala kayo napadalaw? Tanong na ni Denver dahil bigla na namang sumulpot ang kanyang ina. Wala lang. Gusto lang kitang kamustahin. Balita ko kasi napunta rito si Christine. Sagot ni Diana, saka siya naupo sa sofa. Sino naman pong nagsabi sa inyo yan? Tanong ni Denver. Hindi na mahalaga kung sino nagsabi sa akin, Denver. Mag-isip-isip ka muna. Baka kagaya rin ni Angeline yung kapatid niya na yan. Ayoko nang malagay sa kahiyan pa ang pangalan natin. Sagot ni Diana. Yes, Mom. Sagot ni Denver. Pag-isipan mo yung mabuti, ha? Sige na at aalis na rin ako. Binisita lamang talaga kita para kamustahin dahil hindi ka na napunta sa bahay. Sagot ni Diana. Pasensya na po, Mom. Marami lang po talaga ako iniisip, kaya hindi na ako napadalo pa sa inyo. Hayaan niyo po at babawi ako kapag nakaayos ng problema ko. Sagot ni Denver. Sige, aalis na ako. Mag-iingat palagi, ha? Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Sagot ni Diana, saka siya labas ng bahay nila Denver. Tinanaw lamang naman ni Denver ang kanyang ina, napapaalis na. Nang wala na sa paningin niya ang sasakyan ng kanyang ina, napabuntong hininga na lamang si Denver. Nagpapasalamat din siya dahil mukhang nakaalis na si Christine at hindi na naabutan pa ng kanyang ina. Naiintindihan naman kasi niya ang kanyang ina dahil ayaw lamang nito na madungisan ang kanilang pangalan. Kaya kailangan talaga niyang ayusin ngayon ang kanyang problema. Tanggap ka na, Ms. Soriano? Pagbabalita kay Angeline ng kanyang inaplayan na trabaho. Nag-apply ngayon si Angeline sa isang call center at dahil nakatapos naman siya sa pag-aaral, agad din siyang natanggap sa trabaho. Salamat po. Nakangiti pang sagot ni Angeline dito. Kailan po ako mag-start? Tanong pa niya. Kung po pwede ka bukas, pwede ka na magsimula dahil kailangan namin ngayon ng tao. Ang medical mo naman, pwede naman na to follow na lamang. Sagot nito kay Angeline. Sige po, magsisimula na po ako bukas. Maraming salamat po. Sagot pa ni Angeline. Ngiti-ngiti naman umuwi si Angeline sa kanyang bahay dahil hindi na siya nahirapan pang maghanap ng trabaho dahil natanggap na siya kaagad sa unang inaplayan niya.
Ate Angeline, mukhang masaya tayo ngayon Agad na sabi ni Sofia kay Angeline na makauwi ito. Inabangan talaga nito si Angeline na makauwi dahil dito lamang siya tumatambay sa bahay ni Angeline. Nako, Sofia, sobrang saya ko dahil tatanggap na ako sa trabaho. Nakangiti pa na pagbabalita ni Angeline dito. Talaga ate? Naku, congrats at may trabaho ka na ngayon, sagot ni Sofia. Pero bigla rin siyang nalungkot dahil hindi niya na makakasama si Angeline palagi. Oh, ba't parang malungkot ka dyan? Tanong ni Angeline. Kasi ate Angeline, ibig sabihin nun magiging abala ka na sa trabaho mo. Hindi na kita makakasama palagi, sagot ni Sofia. Naku, ayos lang yun. Hayaan mo't pagkasahod ko, mamamasyal ulit tayo, sagot ni Angeline. Sige ate, promise mo yan sabi ni Sofia. Oo, promise. Tumango-tango pa na sagot ni Angeline dito.